Welcome sa special segment na ito, Tatay at Nanay, bilang pagdiriwang ng inyong 44th Living Like Jesus Wedding Anniversary na may temang A Life Dedicated to God. Ang segment na ito ay hindi lamang para balikan ang iyong buhay at ang inyong napakagandang pagsasama. Higit sa lahat, ito ay isang pagkakataon upang maibahagi ang iyong testimony. Isang inspirasyon sa lahat ng mag-asawa at sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo kung paano sa tulong at biyaya ng Diyos, umabot sa 44 na taon ang isang pagsasamang nakasentro sa Kanya. Sa panahon ngayon, marami ng mag-asawa ang nahaharap sa iba't ibang pagsubok. Maraming relasyon ang nauuwi sa hiwalayan o divorce dahil sa misunderstandings, incompatibility at differences, lalo na sa mga unang taon ng pagsasama. Kaya naman ang pagdiriwang ng iyong 44 years of marriage ay hindi lamang nagdudulot ng kagalakan sa inyong pamilya at sa Living Like Jesus Ministry. Ito rin ay isang buhay na patotoo sa buong mundo na posible ang isang matatag at panghabang buhay na pagsasama kapag ang Diyos ang pundasyon ng bawat tahanan. Tunay ngang ang inyong buhay ay patunay na ang pag-ibig na inalay sa Diyos ay lalong tumitibay sa paglipas ng panahon. Kaya naman, salubungin po natin ng isang masigabong palakpakan ang ating pinakamamahal na tatay at nanay, Apostol Renato D. Carrillo at Prophetess Elena Ga Carrillo. Maraming salamat po, tatay at nanay, sa inyong oras at sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong makasama kayo sa special segment na ito. At ngayon, tatay at nanay, sisimulan na natin ang segment na ito sa pamamagitan ng aming mga katanungan. Bilang mag-asawa, ano-anong mga sakripisyo ang ginawa ninyo sa ministeryong ipinagkatiwala sa inyo upang maabot ninyo ang 44 na taon ng tapat sa paglilingkod? Sakripisyo, yung notable dyan, yung pagbibigay namin ng aming buong buhay sa Panginoong Hesus. Ikalawa, yung pag-ako ng tungkuling na atang sa amin, which kasama na rin yung pagdidinay ng sarili at yung walang tigil na pagsunod sa mandatong inatang sa amin para tiyak na siya'y matapos. Sabi nga ng mundo, ang mag-asawa ay minsan buwan nga lang mahaba na yung 3 taon para hindi mapagtagumpayanan ang sakripisyo. Dito pinapakita ng Diyos ang kahalagahan na ang pamilya ay na kay Kristo. Kaya nga napakahalaga na ang bawat mag-asawa ay magkaroon talaga ng tama at totoong relasyon sa Diyos. Dahil pag nandyan ang ating Panginoong Jesucristo na maging pundasyon ng bawat tahanan, ng bawat relasyon, hanggang pagdating ng Panginoong Jesucristo, sila'y magkasama. Actually, ang sakripisyo na pinapangyari ng buhay ng mag-asawa, ang magbibigay ng tagumpay ang Diyos sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mahigit 4 na dekada ninyong paglilingkod sa Panginoon, ano ang masasabi ninyong pinakamalaking kagalakan ninyo bilang mag-asawa? Pinakamalaking kagalakan namin bilang mag-asawa ay yung naglilingkod kami bilang pamilya na lumalakad sa kalooban ng Diyos. At marami nga sa amin nagtatanong lalo sa akin kung ano yung kadahilanan. Wala naman tayo ibang sagot kundi yung Mark 12:30. Yung pag-ibig sa Panginoon sa buong puso, buong lakas kaloob at buong pag-iisip at sa ating kapwa na nangangailangan ng kalayaan at kaligtasan. Kaya pag nagaganyan kasi yung motivation ng heart, bunga ng understanding ng mind, yung joy nandoon. At pag naunawaan siya ng buong pamilya, at yan ang ginawa namin sa aming mga anak, mga apo at mga manugang, pinaunawa ang kahalagahan nun. So all of them responded. And we are joyfully as a family, not only living in His perfect will, but finishing it. Ang pinakamagandang bagay na pinag-isa kami ng Panginoon
dumating sa buhay ko na magkaroon ng totoong submission sa buhay ng lingkod ng Diyos. Dahil pag walang submission, walang magandang buhay ang mag-asawa. Hindi lang namin binasa ang kasulatan, kundi pinamuhay talaga namin sa patnubay ng Espiritu Santo ng Diyos ay nalakaran namin. Imposible kasing dumating ang mahalagang sandali sa buhay ng mag-asawa. Malibang andyan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos para gumawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng lalaki o babae, lalo na ako, sa salitang submission sa larangan ng kalooban ng Panginoon. Ngayong ipinagdiriwang natin ang iyong Living Like Jesus Wedding Anniversary. Ang ating tema ay A Life Dedicated to God. Para sa inyo, ano ang kahulugan ng A Life Dedicated to God? A life dedicated to God. So, yun yung bunga ng understanding na ang Lord ang may-ari sa atin. At dahil siyang may-ari, dapat pagharian niya tayo. Kaya yung understanding na yun, yung key para ibigay natin ng buo yung ating buong buhay, yung ating buong pagkatao. Kasi nga, lagi kong nasasabi sa lahat na paano naging Lord ang Panginoong Hesus kung hindi naman siya nag-ahari. Ako siya naman talaga ang Panginoon at talagang siya naman. So dapat Lord siya. Para sa akin, individual sa amin dalawa, malibang i-dedicate ko ng buong puso sa harapan ng Diyos ang buhay na lingkod na Diyos, maging ang buhay ko, magiging abala ito. I remember nga, nung kami ay bago pa lang yung aming pagsasama, kasi hindi pa naman talaga tayo lumalalim sa Panginoon. Bago tayo dumating sa maturity, dumaan naman tayo sa immaturity. Ganun po ang buhay ko bilang asawa. The time na yan, lagi kong sinasabi ay, I release you. Kasi hindi biro Sanay akong kasama siya. Malibang i-dedicate ko ang sarili ko sa harapan ng Diyos ng sakdal, ay saka ko lang po magagampanan ko o kaya kong lakaran ang pinakaibig ng Diyos sa buhay natin dalawa. So, yun yung response natin doon sa sinasabi ng Lord sa John 14:15. If you love me, you will obey my commands. So, yan yung lagi kong sinasabi na obedience because of love. Kasi ang sabi niya, live for me. So, dapat tayong sumunod kasi mahal natin siya. Live with me. So, dapat tayong sumunod kasi mahal natin siya. Live like me. So, dapat tayong sumunod kasi mahal natin siya. Kaya, for me, wala akong alam na greater definition throughout the whole Bible. Maliban doon sa sinabi ng Lord. For me, that is the foundation and centrality of everything we are doing for the Lord. It's always obedience because of love. Of course, may mga pagsubok, pero pagka mahal mo siya, susunod ka. Kasama na rin yung paghawak sa pangako niya. Believing na yesterday, today, and forever, He is a faithful God who keep His covenant of love to 1,000 generations to us who loves Him and keep His command. Bilang mag-asawa, magulang, spiritual director, founder ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries at Mission of Love, Love in Action, at host ng Oras ng Himala, paano ninyo nabalanse ang inyong pag-aasawa, pamilya at ministeryo? So, sa case ko, pag nasa harap ako ng Diyos, personally speaking, anak niya ako. Pag nasa church ako, lingkod niya ako. Pag nasa harap ako ni Nanay Ellen, asawa niya ako. Pag nasa harap ako ng aking mga anak, ama nila ako. So, ang ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa natin, nandoon yung pag-akulang tungkulin. Na kasabay ng paglilingkod, inaako ko yung tungkulin ko bilang asawa, bilang magulang, at bilang apostol na pinagkatiwalaan ng Diyos. For me, yun yung dapat maunawaan ng body of Christ at lahat na naglilingkod sa Lord.
Yun yung sinasabi na maraming balance. Dahil pagka hindi mo siya i-balance at i-specify, in-identify yung tungkulin mo sa bawat isa, magkakaroon ka ng excess. Pag nag-excess ka sa isang side, shortage dito, so yun ang simula ng problema. At nakita ko na naging magaan yung pagpapalaki ng mga anak, pagsama ng mga apo sa paglilingkod dahil nabigyan sila ng panahon na hindi natin napabayaan ang Diyos na tumawag sa ating lahat bilang isang pamilyang hinirang niya na isinilang sa kanyang puso. Sa akin naman, kung bakit ang balanse ay hindi sa akin mahirap. Kasi kung ano ako bilang asawa, kung paano ako nagmahal sa man of God bilang asawa ko siya at head ng aming pamilya, ay andyan ako lagi sa kanya. Ang balanse sa akin, kasi kung ano yung pinamuhay ko sa mga anak ko, sa tahanan ko, sa mga anak ko sa spiritual, sa labas at loob, pareho. Sabay ko itong nilalakaran. Hindi kami nawawala pagkakailangan nila ng kaarawan nila, anniversary namin. Kailangan may regalo ako, maliit man o malaking halaga, basta naalala ko. I think ang ibig sabihin ni Nanay Ellen ay sa salitang balance ay malinaw naman eh. Walang exemption. Walang exemption. favoritism. Walang Lahat bad. kailangan tugunan. Alaysunod sa kanilang pangangailangan. Yung bang ibig mo sabihin? Yes, oo. Example, kagaya niya, ikaw, di ba? Pag nasa bahay ka, pray ka ng pray. Pag sinabi kong balance mo yung sarili mo, hindi ka na magpipray, stop ka ng prayer kasi ibabalance mo yung sarili mo. Kailangan harapin mo yung mga anak mo. Walang ganon. Hindi ko nakita yung balance na yun. Kailangan may panahon ka sa amin, kailangan mamasyal tayo, pumunta tayo. Wala namang ganon eh. Kasi kahit nandun tayo sa pinupuntahan natin, nagtuturo ka pa rin. Sinasabi pa rin kung ano nararapat. Kaya bilang nanay, lola, at asawa, hindi ako nahirapan kasi sa akin, lahat ng panahon, segundo, minuto, laging nandyan. Walang balanse ang oras. Anytime, andyan ako sa kanila. At pag may tumawag, sinasagot natin, kinakausap. So, yun. Naalala ko nga, meron isang pastor Sabi niya, ako nanay, pagdating ng 5 o'clock, close na ang cellphone ko. Sabi niya, pagdating ng umaga, 7 to 5, kanila ako. 5 hanggang kinabukasan, sa sarili ko at sa pamilya ko. Hindi ko kaya, magbabackslide ako. Parang ganon. Nakita ko naman na kung binibigyan mo ng panahon ng mga nasa labas, mga spiritual na anak mo, hindi mo kami nahuhuli. So, yun. Kaya hindi mahirap sa akin. Maging itong mga anak natin, mga apo natin, masaya ako. Bilang mag-asawang 4 na dekada nang naglilingkod sa Diyos, paano ninyo napanatiling matatag, nagkakaisa at maayos ang inyong pagsasama? Kung paano natiling united ang pagsasama natin. Nakita ko kasi ang bawat pamilya, ang bawat mag-asawa, isa lang ang reason kung bakit ang mag-asawa ay hindi na magkasundo sa kanilang buhay dahil nga doon sa pera. Pera. Kaming mag-asawa, hindi namin pinag-awayan yan. Dahil alam namin na ang kahalagaan ng pera ay para sa kaligtasan ng kaluluwa. Yun talaga ang number 1 reason namin mag-asawa. Unang-una, ang pera ko lang. At ang pera niya, akin lang. So, wala nang dahilan para mag-awayan namin to. Di ba? At lahat naman ng kailangan namin ay andyan, God's provide. No? At kahit hindi ka humingi, binibigay niya. At the same time, alam niya yung pangailangan ng aming mga anak. So, yun. Pangalawa, dati, naka-1 pa lang siya, ako naka-10 na. Pero ngayon, dahil nung sa turo't aral na narinig ko nga sa buhay mo,
binago ako ng Panginoon na kailangan talagang mag-submit ang babae. Naintindihan man niya at naunawaan ang bahagi ng kanilang buhay. Dapat andyan lagi ang submission. At saka yung malawak ng pangunawa mo sa buhay ko, ni hindi ka nagbago, noon hanggang ngayon, yung pag-ibig mo, una sa lahat, yung respeto mo sa akin, yung paggalang mo bilang babae, at bilang babae ng Diyos. Masasabi ko na napakapalad ko. Sa bawat panalangin ko, andyan ang pasasalamat sa buhay mo dahil hindi naman lahat ng babae nakakatanggap ng ganitong buhay. Unang-una, yung ipakilala mo sa akin ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Kaya sa panahon namin ngayon, wala na kaming hindi mapagkasunduan. At yun lang ang reason, nilakaran namin ang salita ng Diyos ng perpekto at sakdal nang walang paliwanag. Tama yun. Nilakaran natin yung pamumuhay kagaya ng Panginoong Kristo. Pumapaloob doon yung salitang pag-ako natin ng ating mga personal na tungkulin. At yun yung specific obedience sa tagumpay ng ating pagsasama at pagkakaroon ng isang pagkakaisa. Dahil pag isa lang ang susunod, walang unity ron. Kung pareha silang susunod, hindi lang may unity, yung marriage so strong at yung bonding getting stronger and stronger at yung unity unbreakable yun. It is like God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So sa lahat ng bagay nagkakaisa sila. Pero hindi sila nagkaisa nang walang personal na decision. The Father decided, God the Son decided, God the Holy Spirit decided. Kaya yung kanilang pag-ako ng tungkulin ay nagbigis ng kanilang pagkakaisa sa lahat ng bagay. And that is what we follow. At napapagtibay lalo yung kagaya sa case ko. Walang araw na nag-pray ako na hindi ko nabanggit ang buhay mo, ang mga bata, ang mga manugang natin, ang mga apo natin. Isa-isa yan araw-araw. Pababa sa ating mga anak na pastor at pastora, mga spiritual sons and daughters natin sa kongregasyon, ng mga chapters. Pero nauna roon sa prayer ko yung ating buong sambayanan. Kaya yun yung sinasabi kong pag-ako ng tungkulin. Para mapanatili yung pag-ako ng bawat isa ng tungkulin. Because I always believe and forever believe that power is in prayer and prayer is in power at yung prayer ay indispensable. Kailangan. Na walang mako-work out kahit anong bagay malibang dalhin sa Diyos. And for me, it makes all things easy. Na yung mga bagay na mahirap sa akin, ang Diyos yung gumagawa at yung paghihirapan ko pa, siya yung kumikilos. Kaya ang ginawa ko lang, natuto ko sa kanya mag-pray na mag-pray. Kaya yung nga nangyari, nakita ko yung bunga nun sa buhay mo, sa mga bata, sa ating mga manugang, sa ating mga apo, pababa sa buong Disciple Worldwide Ministry. Kaya yung decision ng will, napakahalaga. At saka napakahalaga sa mag-asawa yung fruit of the Holy Spirit na andyan, na naibigay sa atin ng Diyos. Dahil yung salitang pagpapatawad, yung patience, yung kindness, yung faithfulness, sa totoo lang, bibihira ang bawat mag-asawa na tumagal nga talaga ang pagsasama nila. Sa loob ng 44 years, praise the Lord, ito pa rin tayo, nanatili tayong matagumpay at tatapusin ang perfect will ng Lord na lagi kong hiling sa Panginoon, mahabang buhay para sa mandatong pinagkatiwala mo sa amin, kasabay ng para sa aking asawa, kasama ng ating mga anak sa spiritual, and then mga anak natin at ating mga apo. Sa loob ng 44 na taon ninyong pagsasama, mayroon ba kayong karanasan na masasabi ninyong lalong nagpatibay at nagbuklod sa inyo bilang mag-asawa?
Marami pang bagay na inovercome ako sa buhay mo, alam mo yan. Ang pinakamahirap sa lahat, yung nangaaway ka, hindi ka pinapatulan. Nagbabalot ako, naglalayas ako, baka hindi nga lang 9 times. Pero itong lately na nag-matured na kami sa Panginoon, at hindi ko lang pinakinggan ng salita ng Diyos, kundi pinamuhay ko na, wala nang away. Si Satan na yung inaaway namin. Tama Di ba? Kaya ang susi doon, pagka inaaway ka, magpatawad ka. At pag inaaway ka, huwag kang mang-away. Lagi lang siya, kaya yung tinuturo niyang magdala kayo ng 1,000,000 pagpapatawad para sa akin. Seriously, sa akin, paano ko in-overcome yun? Dalawa lang naman Mahal ko ang Lord, mahal kita. Kaya para sa akin, whatever it is, wala akong malaki o maliit na isyong hinarap. Hindi ko siya kinaklasify na sobra na to, major na to, you go beyond what is minor. Hindi ko iniisip yun. Para sa akin, wala lahat yun. At kung wala intindihan ko ano talaga ang love. Hindi mo lang inuunawa yung asawa mong babae, kundi tinutulungan mo siya na makakalagay sa kalagayang i-overcome yung bagay na hindi nararapat sa kanya. At nagtagumpay naman ako. Natutuhan ko sa Panginoong Jesus yun Kaya yung aral talaga ng living like Jesus is very, very broad. Kaya pag sinabi kong be like Jesus, hindi ako kontento ron. Lalo na sa church, kailangan i-specify ko talaga. At yun nga yung reason kung bakit yung libro lumabas Talaga in-specify. Hindi, kahit na-specify na siya, hindi pa rin sapat, kaya explain ko pa rin isa-isa. Kailangan magkaroon pa ng question and answer. Kaya yun yung in-apply ko sa iyo. Nakita ko yung tiyaga ng Lord sa mga alagad. Kasi pag binasa mo talaga yung buhay ng mga alagad, walang tatagal. Kababait nun. Pero sabi ko, iba yung buhay na Lord. Na-challenge ako talaga, na-inspire ako. Sabi ko, Lord, kung kaya mo to, kaya ko rin to. Kasi sumasa akin ka. At yun nga yung in-apply ko sa iyo. At doon ko rin nakita yung kahalagahan ng walang tigil na pananalangin. Kaya imbis na yung habag sa sarili yung maramdaman ko, malaking pag-ibig at pagkaawa sa kalagayan mo yung nakita ko. Kaya yung sarili ko na nangangailangan ng comfort, bunga ng ginagawa mo nga paulit-ulit na pag-away sa akin, ay inilagay ko sa kalagayan mo para magawa ko na iangat kita. At yun naman ang nangyari. Ang sabi nga ng Romans chapter 5, 6, 7, and 8, na it's very rare na ang taong matuwid ay mamatay para sa makasalanan. Usually, ang normal, ang makasalanan ay dapat mamatay para sa makasalanan. Pero ang taong righteous, hindi ganon. Pero ang Panginoong Jesucristo na walang kasalanan, perfectly righteous, namatay para sa mga makasalanan, para tayo maligtas. At yun yung ginawa ko. Kaya ngayon, I'm so proud and so happy. Sa 44 years na yan, para sa akin, yung pagtitiis ko, for instance, hindi ko na ma-recall kung gaano katagal na taon. Lumabas lang na 1/4 sa benefit na nakuha ko ngayon, bunga ng pagkagawa ng Lord sa iyo. Sabihin na natin na yung 100% responsibility, inaako ko lahat. Ngayon, 100% almost wala na Dahil nga nakatawang nakita. Actually, sa aming buhay dalawa, mostly, yung problema sa labas. Magkaiba kami ng opinyon. Magkaiba tayo ng pagkakaintindi at pagkaunawa. Doon nagkaroon ng clash. Kailangan pumasok yung pagtitiwala, pag-unawa, pagpapasensya na ilagay sa puso ko ang lahat ng sinasabi mo ay siyang tama. Although may maganda akong opinion, meron akong pwedeng isuggest, o nagsasuggest ako sa'yo, naging dahilan nga na minsan hindi tayo nagkakaintindihan. Kasi pag ako naman nagsiselos, nanay nagsiselos ka? Yes, of course. Babae ako. Apostol ang asawa ko. Maraming hinaharap yan. Paparamdam ako sa'yo
nagsiselos ako. Alam mo yon? But, dinidiretsa kita, alam mo yun. Mali yan. Huwag mong sasaktan ng puso ko. Pero ngayon, wala na. As long na tayo'y dumating sa 44 years natin, nakikita natin doon tayo nagmamatured sa Lord. Na mga bagay na dinadaanan natin, wala na. Alam mo yun? Right. Naalala ko nga yun, nasa cinema tayo, di ba? Ang dami sa akin nagbibigay ng card. Oo. Tapos mga pagkain, tapos love gift. Puro nakalagay lang doon I love you, tatay. So, tinay-timay mo sila isa-isa lahat. At talagang galit sa kanila. Kaya doon lumabas yung revelation. Hoy, may nanay, hindi pwedeng si tatay lang. Anong I love you with the Lord, puro tatay. Isalagay niyo yung pangalan ko riyan. So yun yung mga selos na talagang napakaganda. Ang maganda kasi doon, yung prangka ka. At na-enlighten yung lahat. Sabihin natin na hindi naman sila siguro ganun talaga. Pero in the first place, talagang dapat itama. Kasi na-outcast ka eh. Nawala ka eh. Yes. Hindi dapat yun. Kaya nga, pag nagsisend ako ng mga birthday greetings sa ating mga anak, anniversary ng kasal nila, o iba pa mga occasions sa ating mga chapters, pinigreet ko sila at laging nasa ilalim nun. We will finish the mandate, love and prayers, tatay and nanay. Kahit ako yung nagpaabot, sinasama ko yung pangalan mo. Kasi nga, na-recall ko yun nung nasa cinema tayo. Matagal din pinagtiis mo ron eh. Mga ilang taon pa tayo sa cinema. Haba tayo ron. Saka pag pumapasok sila doon, kahit nandun ka, hindi ka nila, parang ako lang hinahanap nila. Dinadaanan ka lang, kaya talagang hindi biro. Ako naman yung selos, pagmamahal yun eh. Pag nakaramdam ako ng ganon, natutuwa ako. Una, syempre may mga pangit na reaksyon. No? But, natutuwa ako dahil nadadama kong nagmamahal ako. But, inaamin ko yun. Na kung selos ang pag-uusapan, kung ito'y naging pera, bilyonaryo na ako. Yun ang puso ko sa'yo. Praise God. Lalim nun ah. Sa 44 na taon ninyong pagsasama, ano ang pinakamahalagang aral na itinuro sa inyo ng Diyos na nais ninyong ibahagi sa lahat na nakikinig ngayon? Totoong pagmamahal, totoong submission. Una, sa Lord. Hindi pwedeng mangyari sa bawat mag-asawa yung totoong pag-ibig. Ang totoong pagmamahal. Na kagaya ng sinasabi ko, na lagi mo sinasabi sa akin, pag tayo nag-uusap, mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Hindi mo sinabi sa akin na mahalin kita. Ang lagi mo sinasabi sa akin, mahalin mo ang Diyos, sundin mo siya. Mag-submit ka sa salita ng Diyos. Magpailalim ka. Ako sa akin, yung dapat kilala mo yung asawa mo. Dahil pagka hindi mo siya kilala, hindi mo siya matutulungan pag kailangan niya ng tulong. Hindi mo siya mauunawaan kung bakit siya ganun. At yung salitang love sa kanya, doon mo siya may apply. Hindi na mahirap sa iyo na intindihin bakit yun yung reaksyon niya, yun yung sinasabi niya, yun yung attitude niya. Kasi kilala mo siya. Kasi pinakamahirap sa mag-asawa na tumagal kayo ng 5 taon, yung asawa mong lalaki at asawa mong babae, stranger. At yun talaga yung ugat na malaking problema. Sa understanding ko, isa yan doon sa reason kung bakit maraming kakakasalang for months, years, hiwalay na. Kaya nga lagi kong ini-insist na yung courtship talagang matagal. Hindi sapat yung na-fall in love ka lang kasi maganda siya, mabait sa pakiramdam mo, pugi siya, mukha namang maginoo. Hindi yun. Kasi iba yung magkakasama ko yung umaga, tanghali, hapong gabi na makikita mo yung sarili niya at ugali niya na hindi mo makikita na magkalayo kayo. Kaya for me, ang courtship talaga mahalaga. Kung meron magtatanong gaano katagal yun, siguro ang sagot ko, hanggang hindi ka satisfied na makilala siya ng gusto.
At kung nakita mo yun pa rin yung kanyang buhay at ugali at weakness, then it's up to her or to him to decide Yes. kung talagang gusto mo pa rin siyang pakasalan. At yun nga yung tinatawag kong suicidal love. Pero honorable yun. Kasi ang ibig sabihin nun, siya mismo na nakakita ng kanyang mga weaknesses at defect, handang kalimutan sarili niya at ialay yung buhay niya para sa kanyang kalayaan. And it takes a lot of sacrifices for years. Dahil lang na hindi siya nababago, akuin mo yun. Kasi pag hindi mo inako yun, hindi mo siya inunawa, tinintindi, na walang pupuntahan. Separation. Naalala ko nga yung merong akong kinasal. Both side, tinanong ko, puro sila oo. May revelation ba kayong pareho? Pareho naman. Hindi lang basta revelation. Nakakita pa ng mga pangitain na talagang sila. Abay, nabalitaan ko. 3 buwan lang naghiwalay. Pareho pang naglilingkod yun, At matagal silang nagkaroon ng courtship. Yung lalaki pala ayaw ng may katabi. At yung babae ganun din. Bakit ba ayaw mong katabi ang asawa mo? Hindi po ako sanay. Pangalawa, hindi po ako sanay na may naghihilik sa tabi ko. Lagi akong puyat. Ayun, sabi nung babae sa lalaki. Ang sabi naman ng lalaki, dito ko lang po na-realize na itong babaeng pinakasalan ko, tamad pala. Yan. So, marami silang kondisyon. Kaya, dapat sa mag-asawa talaga ang pag-ibig unconditional. Sabi ni tatay, kung siya'y dinatnan ng Lord na binata, hindi na siya mag-aasawa. Ang sagot ko naman, ako'y mag-aasawa. Dahil siya yung binigay ng Lord sa akin. But, ang isang apostol at propetisa, apostol na mapapangasawa mo at propetisa ka, kung sa tinawag ka naman na maging manatili kang single, manatili ka na lang. Pero kung tinawag kang mag-asawa, manatili ka pa rin single. Lalo pag apostol mapapangasawa mo. Yes, hindi ganun kadali yun. May lalakaran ka. Marami kang i-deny sa sarili mo. Dahil ang mag-asawa ay sabi nga'y hindi biro, hindi kagaya ng kanin na pag napasok ka, iluluwa mo. Dahil kasal na kayo, so magdusa ka, maghirap ka, magsakripisyo ka. Kaya isa pa dyan yung lagi kong sinasabi na sa lahat ng gustong mag-asawa, kailangang unawain niya, intindihin ang gusto, huwag kalimutan, at talagang lakaran kahit ayaw ng pakiramdam niya, na hindi siya nag-asawa para lumigaya. Ang sabi ng Bible, nag-asawa ka para paligayahin yung napangasawa mo. Kaya sa part ng babae at lalaki, kailangan talaga yung desisyong mamatay sa sarili. Yes. Kasi pagka hindi nila naintindihan itong sinasabi ko at pinag-uusapan natin, magpapatuloy yung pagsasama pero palaging puno ng sama ng loob, pagpapatawad, pakitang tao na nagsasama pero wala talagang sweetness at harmony sa bahay. Kailangan talaga maintindihan nila na yung kamatayan sa sarili, bahagi na ng buhay mo yan. Dahil hindi ka liligaya at di mo rin mapapaligaya asawa mo kasi hindi naman lahat ng bagay compatible na mag-asawa. Sigurado ako ron, 1,000% na maraming hindi pagkakahalintulad. At kung lagi mong iisip yung gusto mo, maaari magparaya ang lalaki o ang babae, pero hindi habang panahon yun. Yun nga ang sabi ni Apostle Paul. Ang may asawa, mabuhay ng parang walang asawa. Denial of self pa rin yun. Unahin mo pa rin ang Lord, yung kalooban ng Diyos kaysa sa pamilya mo. Kaya nga, ang tanong ko palagi, bakit naman yung walang asawa, gusto pa mag-asawa? So, siguro nga nagmamahal, pero hindi naman tayo maawat. Pero lagi nating sinasabi nga na
Kailangan living like Jesus ka. Totoo yun. Talagang hindi pwedeng 90% lang yung living like Jesus sa Hindi buhay mo. pwede. Kailangan 100%. Kasi maghahanap ka talaga lang para sa'yo. Hindi naman niya laging maibibigay yan. Sobrang pagtitiis. Living- Both side, hindi lang lalaki. Living Babae, like- babae, lalaki. Living like Pagtitiis Jesus talaga, talaga. no? Living like Jesus. Oo, living like kailangan talaga. Kasi kung hindi, Kasi kung bakit ko siya ini-stress, nagmamahalan nga yung dalawa. Sabihin na natin yung pagmamahalan na yan, talagang without question. Ang problema nito, pareha silang buhay. oo. Pareha silang buhay. Kaya yung sa akin, pagmamahalan na yon, sabihin natin 100%, nababawasan na yon. Kasi hinahanap niya na yung sarili niya. Pero ang malaking burden talaga ron, nasa lalaki. Kailangan ang love niya sa babae ay selfless, sacrificial, at ang ehemplong ang Lord. Kasi ang mga babaeng kagaya niyo, kailangan talagang unawain, lalo na yung upbringing niya, iba, matapang, tapos ay silosa, so magagalitin talagang kailangan living like Jesus. Yan yung natutuhan nating lesson malaki. Sobra. Sobrang Hindi beneficial. At sa part ko, yung lesson na yun, ano yun? Eternal wealth ko yun. Kasi na-develop ako ng gusto sa buhay ng Lord. Kaya sa akin, ang living like Jesus totoo. Sa early years pa lang. Ikaw ang saksi ron. Kasi kung hindi totoo yun, hindi ka na-win. Hindi biring balibagan ka ng, buti sana kung pito lang, pati gate. Hindi biring batuhin ka ng plato, buti magaling ako umilag. Pero nakita ko doon, talagang inalaw ng Lord na daanan ko para yung living like Jesus, maging buhay sa buhay ko. Pero hindi biro yun. Maraming panahon na umiiyak ako nag-iisa. Yan yung sustaining grace ng Lord sa life ko. Kasi sa understanding ko, nakikita niya na hindi pa tapos yung 3 taon. More years are coming. Kaya palaging pag inaaway mo ko, lagi niya akong pinupuspos, umiiyak ako. So talagang kinapure niya yung life ko. Doon nga na-birth out itong mga lesson at truth na to. Kaya pag Doon. tayo yung nagsishare sa ganyan, sa dami ng marriage counselor sa Amerika, nabasa ko 40 years, 50 years, pero disaster yung pagsasama. Iba nga, hiniwalay yung asawa niya, dinibos ng asawa na may asawa din. Puro mga leader yun, mga men and women of blood yun. Wala yun, puro head knowledge yun. Tayo talagang effective. Saka yung away natin, hindi siya away na, para siyang nakasulat sa libro na kailangan tuloy-tuloy. Umaga, tanghali, gabi, almusal, tanghalian, hapunan. Pero napaunawa na sa akin ng Panginoon dahil siyempre, hindi naman ako lumalakad sa Panginoon ng 100%. Sabihin pa natin na 20%. Kaya ako talaga yung ginagamit ni Satan para istorbohin ka. Nagamit naman ng Lord sa buhay mo yon para ako yung hagdanan, stepping stone, para paano mo mamahalin ang kaaway mo. Paano mo mahalin yung hindi mo kaano-ano. Paano mo awayin itong ganitong klaseng babae. Hindi marunong respeto at gumalang. Alam mo yon? Pero nakita ng Diyos yung puso mo. Grabe. Na pinagtiyagaan mo ko. Inunawa. Inintindi. Ganon ka Sa nakita ko sa haba ng panahon. Kasi kung iba-iba yon, hindi lang 9 times na iniwan kita. Pero nandiyan ka lagi na tinatanggap mo ko. Doon mo talaga natutunan yung totoong pag-ibig. Kasi para sa akin, hindi ako karapat dapat mahalin. Hindi ko nga masabi yung word na salbahe, napakapangit ang ugali ko. But ang sabi ng nanay ko, ako yung pinakamabait sa magkapatid. Ako yung magalang. Pero pagdating sa'yo, nagbago lahat. Kaya ako sinasabi ko sa sarili ko, ito ba yung born again? Kasi hindi ako naging mabuting tao sa harapan mo. Alam ko yun. Na doon ako hiyang-hiya sa Lord. Na dapat kung sumunod lang ako sa Lord kaagad, ay sabi nga ng Diyos sa akin, kagaya ng daloy sa ilog, ang biyaya at pagpapala na tatanggapin ko. Actually, ang katotohanan, ang blessing natin nung araw, hindi ka talaga mag-flow
andyan dahil sa kapangitan ng ugali ko, madamot, sinungaling. Alam mo yung lahat na sa akin na. Hindi marunong magmahal, hindi marunong umunawa. Pero nung sumunod ako sa Lord talaga, grabe yung blessing. Hindi lang sa natural na buhay, maging sa spiritual. Nakita kong bumukas talaga yung bintana ng langit at yung biyaya ng Diyos. Ang sekreto talaga sa mag-asawa, una sa lahat, submission talagang totoo. Ikalawang lesson na natutuhan ko sa Lord, kailangan alam mo yung upbringing ng napangasawa mo. Yes. Yung family background niya, yung pagkabata niya, yung atmosphere ng kinalakihan niya. Hindi sapat na nagmamahal yung puso niyo kasi may ulo kayo. Kailangan gamitin niyo to. Umintindi. At yung guidelines natin ay ang Word of God. Ano ang pinakamagandang katangian ng isa't isa na labis ninyong pinahahalagahan at nais ninyong tularan ng iba? Ako, hanggang ngayon na-appreciate ko yun. Nagpapasalamat ko sa Lord. Marami rin ako natutuhan sa Kanya na pag sinulat ko kulang yung 3 aklat. Yung masyado siyang malambing, makir. Talagang generous. So generous. Talagang mararamdaman mo yung pag-ibig niya sa iyo. Baliwala sa Kanya halaga, baliwala sa Kanya yung pagod, yung puyat, baliwala sa Kanya. Kaya, hindi lang naman ikaw mapalad, mapalad din ako. Kaya maraming salamat sa buhay. Ako naman, yung totoong pag-ibig, pagmamahal, pagkalinga, at ni minsan hindi mo sinaktan yung puso ko. At hindi mo sinaktan yung physical ko, yung katawan. Maraming salamat dahil sa dami-dami ng babae na karapat-dapat para sa'yo, pero ako yung binigay ng Diyos na para sa'yo. Hindi mo man alam, ay araw-araw pinagpapasalamat kita sa Lord. Yung mga bagay na pinagdaanan natin ay walang kwenta at walang halaga. Dahil sa pag-ibig mo na yan, na walang kapares, walang katulad para sa akin. Sa kabila ng bigat ng inyong mga responsibilidad, paano ninyo sinusuportahan at pinalalakas ang loob ng isa't isa upang magampanan ang kalooban ng Diyos? Sa case ko una, prayer. Number 1 yun, hindi pwedeng mawala yun. Ikalawa, yung ehemplo ng buhay ng Lord. Kung ano yung nasusulat. Yan yung kailangan makita niya. Yan yung pinakikita ko. At ikatatlo, yung pag-ako ng responsibilidad na palagi ko nandiyan para sa Kanya. Tawagan, kausapin, so voluntary, palagi ko nandiyan para bigyan siya ng panahon. Especially sa mga panahon kailangan niya ang aking attention. Kagaya nga nung pagpahinga ng Lord for almost 8 days para iayos ang kanyang perfect health. So kahit nagtuturo ako noon, dumadaan ako sa kanya gabi-gabi yun. Tapos meron akong dalang bulaklak. So nakita ko yung lakas niya, pag nakita ko. At kahit gusto ko pang tumagal doon ng mga 2 to 3 hours, hindi na nga po pwede kasi nga yung pagbisita ay merong oras. I'm always there, hindi ako nagmamadali na dumaan lang umalis na. At nakita ko nga doon, pagka alam niyang tapos na yung pagtuturo ko, mukhang inaantabayanan niya yung oras. Pag may kakatok na rin sa pinto, ina-expect niya ako na yun. At pag ang bumalaga ay yung doktor, malungkot siya. Pero pagkatapos ng pagpumasok na ako, grabe na yung kagalakan niya. Ang pakiramdam ko nga noon at nakita ko, para kang naging 36 noon eh. Yung mga panahon na yun.
Hanggang ngayon naman. Oo, kasi hindi ko nakitang naramdaman mo yung prosesong dinaanan. Bagamat ano doon yung grace na, no? Kaya yung buhay talaga ng asawang lalaki mahalaga para i-build yung buhay ng asawa niyang babae. Lagi kong sinasabi na ikaw yung bitamina ng buhay ko. Napakahalaga ka sa buhay ko. Sa katawan ko, sa kaluluwa ko. Kasi ang bitamina, nagtataglay ito ng kalakasan. Kung bakit gano'n na lang yung pagsusupport ko sa iyo dahil alam ko na ang nagbigay sa ng mandato, hindi isang tao, kundi ang Diyos. At lagi kong sinasabi sa iyo na tatapusin natin ang perpektong kalooban ng Panginoon. Yung suporta na yan ay tuloy-tuloy, lalo na yung pag-ibig ng Diyos sa kaluluwa. Sa pamagitan ng buhay mo. Kita ko sa buhay mo yon, kaya hindi nawawala sa labi ko na mahal mo nga ang Diyos at ang kaluluwa. In my personal life, lalo na nung time na nagkakasakit ako, wala akong ibang hinawakan, kundi yung pangako at panalangin mo at panalangin ng mga intercessors. Natutuwa nga ako sa iyo dahil grabe yung faith mo sa pananalangin ng mga nag-40 days and 40 nights. Na ang bawat ginawa nila, siyang naging kadahilanan kung bakit naging matagumpay ka. At hindi mo na ako katunggali ngayon. Katuwang mo na ako ngayon. Amen. Ano ang legacy na nais ninyong iwan sa inyong mga anak, apo at mga anak sa pananampalataya tungkol sa pag-aasawa? Ang may papayo ko lang kung paano yung naging buhay namin na maging ehemplo at ang salita ng Diyos. Sabi nga ng Book of Joshua 1:8, itali sa lieg, ibigkis sa bewang upang maging matagumpay ang buhay niya. Yan lang po yung ginamit namin mag-asawa. Wala na kaming ibang kadahilanan o dahilan pa kung paano namin nilakaran ang mabuhay. Katulad ng ating Panginoon Jesucristo, ay ganyan ang gawin niyo rin. Huwag na kayong magkaroon pa ng ibang kaparaanan. At ang buhay natin ay mapailalim na sa kalooban ng Panginoon para maging matagumpay kayo. Kaya mga anak, ang sekreto namin, nagmahal kami ng totoo sa Diyos at sumunod at kami nagmahalan ng totoo sa harapan ng Diyos. So ako, isang word lang. Katapatan sa Diyos. Katapatan sa bawat isa. Katapatan sa mandate. Bunga ng pag-ibig sa Kanya. Sa bawat isa at sa mandato. At pag sinabi kong katapatan, ang ibig kong sabihin ay higit doon sa ginawa mo ito ngayon, nang may katapatan, yun ay buong kabuuan ng katapatan. Bahagi lang yun. Pag sinabi kong katapatan, dumaan ka man sa butas ng karayom, piriparmis, dumaan ka man sa Lions Den, dumaan ka man sa Red Sea, dumaan ka man sa Jordan River, dumaan ka man sa maraming pakikidigma, humarap ka man sa mga Pariseo, sa Dusay, Skriba at lahat ng ayaw sa katotohanan, tapat ka pa rin sa Diyos. Sa sambayanan mo, sa asawa mo, at sa mandatong iniwan ng Diyos. Dahil isa yung karakter ng Lord na up to the end. He remained faithful to God. And that is what we follow. Paano ninyo na-realize na mahal ninyo ang isa't isa? Ako personally, sa akin, I love her for the past 30 years. But after the 30 years, I love her more. Not twice, not thrice, but 1,000%. Today, hanggang bumaba ang Lord.
Hindi ko siya na-miss ng mga early years ko ng ganitong pagka-miss. Pero ngayon, parang ayoko nang bumiyahing wala siya. But it doesn't mean to say na kung wala siya, hindi ako bibiyahe. Siyempre, ang priority ko ang Lord. Pero pagdating doon sa desire, na gusto ko palagi siyang kasama sa biyahe ko. Because, yun nga, the more we are getting younger and younger, the more yung heart ko ay nagkaroon ng malaking love sa kanya. Noon, 2,000%, ngayon, 1 million plus percent. And that is a very honest statement. So, sinasagot ko na yung gaano ko siya kamahal. Ito yung luha ko. Talagang totoo kami nagmahal. Marami ng mga lingkod ng Diyos ang nahirapan at may ilan pang naghiwalay dahil sa bigat ng ministeryo. Bilang woman of God, paano ninyo inihanda ang inyong sarili upang masuportahan ang inyong asawa at patuloy na makasabay sa ginagawa ng Diyos? Totoong pag-ibig, yun ang 100% na pwede mong isuporta sa asawa mo. At wala nang iba. Dapat kasi ang mag-asawa sa cross na nakatingin eh. Bilang woman of God, yung pagtitiwala. Pagtitiwala na may karunungan, may katalinuhan. Yung pagtitiwala ko sa Kanya, 100%. Na hindi mangyayari sa amin yun nangyayari. Alam mo yun, sa mga man and woman of God. Kasi hindi ko man sila kilala, pero basa ko kung bakit sila dumating sa ganong kalagayan. Hindi sila totoong nagmahalan. At hindi sila totoong nagmahal sa Diyos. Ang isang taong hindi niya sinusurrender ng 100% yung ayaw ng Diyos, sinungaling siya sa sarili niya. Pero pwede siyang sumamba, pwede siyang magmahal, pwede. At pwede rin siyang gumawa pa rin ng hindi totoo sa harapan ng Diyos. Will niya yon. Pero ako, naniniwala ako kaming dalawa. Halimbawa lang, dumating ang panahon na dumating kami sa katandaan. For example, dumating kami ng 100 plus, di ba? Bakit di mo pa gawing 120? 120. At kung sino yung mauna sa amin na kukunin, pag di ka pa dumarating, doon na ako titira. Hindi ako alis sa tabi niya. Doon ako. Kaya yung iba, araw-araw nagbibigay ng bulaklak. Ako hindi, magtatanim ako ng bulaklak doon. Parang gano'n. So, alam mo yun? Kaya ako naniniwala ako na hindi darating sa amin yung paghihiwalay. Kilala ko ang man of God. Totoo siya sa Diyos, totoo rin siya sa akin, at totoo siya sa mga anak. Kaya hindi ako naniniwala na mag-asawa, naghiwalay, ang may kasalanan babae, o ang lalaki lang may kasalanan. Both, nagkasala yan. Hindi kasi pwedeng hindi sila pakialaman ng Diyos eh. Kung tama ang kanilang mga puso't buhay. Isa lang ang magkasala. Like ako, naging makasalanan ako sa harapan ni tatay. Grabe. Hindi ako naging matuwid sa kanyang asal at ugali. Pero hindi ako nalalaki. Siya ang makakapagkwento, lagi niya nga sinasabi. Pero nakita ko yung pag-ibig ng Diyos na binigay sa kanya para sa akin. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na bumalik sa simula at muling pumili ng makakasama sa buhay, si Nanay Ellen pa rin po ba ang pipiliin ninyo? Ang kapalit. Actually, yun yung closing ko eh. Pag ako'y mag-aasawa, magpapakasal siya uli. Ako pa rin. Siya pa rin. Panalo. Siya pa rin. Amang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos na humirang at tumawag sa amin, sa aming mag-asawa, kasama ng aming mga anak at ministerial staff. Father God, ang dalangin ko po, Diyos, sa oras at araw na to. Hayaan mo, Ama, kung paano pinagtibay ang aming pagsasama, mag-asawa. Ganon din po sila, O Diyos.
Ang babae magkaroon ng totoong submission. Ang lalaki magkaroon ng totoong pag-ibig sa kanyang asawa. Kung paano ginawa ng lingkod ng Diyos sa buhay ko. Yan po ang gawin mo sa buhay ng mag-asawa, Father God. Ang mabahagi na aming nilalakaran, Father God, ito'y walang kabuluhan, malibang nakatuon ito sa iyong kalooban. Kung paano ang buhay namin mag-asawa, 10 ng aming buong pamilya, na siyang tinuturo ng lingkod ng Diyos, ay siyang mangyarit maganap. Father God in heaven, hayaan mong dumating sa kanilang pagpapatawad at paglimot sa lahat ng kakulangan ng bawat mag-asawa. Mula sa ama, ina, at mga anak. Kasabay niyan, O Diyos, dalhin mo sila sa paglakad sa iyong salita. Hindi lamang nila ito napakinggan, hindi lamang nila ito ma-memorize, kundi ang bawat salita mo na punong-puno ng kapangyarihan na magdadala sa amin sa katotohanan ang kahalagahan ng paglakad ng iyong salita. Patuloy mo nga po, O Diyos, na dalhin ang iyong salita sa bawat tahanan, tahanan na papunta sa pagkawasak, pagkasira at pagkagiba. Ayusin mo ito, O Diyos. Itama mo ang pamumuhay, itama mo ang pananampalataya, itama mo ang pag-ibig na sa iyong harapan, Father God. Kaya naman po, Father God, patuloy na pagharian mo ang bawat tahanan, nang tanging kalooban mo lang ang siyang mangyari at maganap. At ilayo mo sila sa gawa ng kaaway, sa gawa ng tukso, na mapanira ng bawat relasyon. Yes, Father God, kasabay niya, O Diyos. Sabi nga ng lingkod ng Diyos Ama, ang bawat isa sa amin ay laging handa at may dadalang milyong-milyong pagpapatawad. Umalis kami sa tahanan, makasalamuha kami sa bawat tao o kaluluwa. Andyan ang pagpapatawad, O Diyos. Sa lahat ng nagkakamali, nagkukulang sa aming buhay. Kaya naman, Father God in heaven, minsan pa, ibalot mo ang bawat pamilya sa iyong kalooban. Punuin mo ang kanilang tahanan na iyong kaluluhatian. At patuloy mong i-provide ang lahat ng kanilang pangailangan. Spiritually, physically, Father God. Yamang ang pangako mo, Diyos. Bubuksan mo ang magbintana ng langit. Ang sino mang magpakatapat sa iyong harapan. At ibubuhos mo ang mga saganang biyaya at pagpapala na walang sukat paglagyan. At kasabay niyan, O Diyos, iingatan mo ang bawat tinatangkilik ng bawat mag-asawa at ang kaligtasan at kasaganaan at ang buhay na walang hanggan ay kanilang matatanggap. Kaya sa oras na ito, O Diyos, tunay nga po, Ama, ang kapangyarihan sa silong ng langit at lupa ay ibinigay mo sa akin. Kaya sa buhay ni Nanay, sa kapayagan, sa bawat istorya ng buhay namin, ng lingkod ng Diyos, ng punong-puno ng kapangyarihan, na pinapadali ko sa bawat tahanan, pinagpapala ko inyong buhay sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, sumainyo ang biyaya, pagpapala ng Diyos na buhay. Mabuting Ama naming Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sa harap po ng Diyos Espiritu Santo, para sa karangalan ng Panginoong Jesucristo. Salamat po na ang narinig po ng mga anak mo at hinirang, di lamang sa buong Jesus Worldwide Ministries, maging sa iba't iba pong reliyon, fellowship, movement, coalition, ay gawin pong pagpapala sa lahat. Kaya mo, Ama, na kung paano mo kami ginawa sa anyat wangis ng Panginoon at pinagtibay bilang mag-asawa at ginawang tagapanguna ng ministeryo, sinilang sa puso mo na walang kagayat kaparis na nagtapos ng mandato, ay ganoon din po ang gawin mo sa lahat. At the same time, Lord, the amount of grace that you have bestowed upon us be upon them too. And Lord, we declare, I, Nanay Ellen, the woman of God, thanking, praising you, that what you began in their life as a family will bring it into completion. So the Lord your God is with you.
The gifts and the calling of God in your life are without repentance. And what He began in your life, He will finish it. He will finish it. You are a victorious, glorious family. Shining in the glory of Christ, will be raptured alive. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for watching. We love you. We'll finish the mandate. God bless. Yay! Buong puso po namin binabati kayo, aming minamahal na man and woman of God, sa inyong 44 years of marriage. Ang inyong buhay ay naging isang malaking pagpapala at inspirasyon sa napakaraming tahanan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ang inyong pag-ibig, pananampalataya at katapatan sa Diyos ay naging isang buhay na patotoo ng isang buhay na inialay sa Panginoon na may kakayahang makaapekto, magbigay inspirasyon at magbago ng maraming buhay. Tatay at nanay, we will finish the perfect will of the Father. We love you.